Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Romina, kasalukuyan akong isang staff ng pinakamalaki at pinaka-high rated na restaurant dito sa Pasay City. Pero bago yon ay matagal akong naging service crew ng isang kilalang fast food chain sa bansa. Siguro'y magkakaroon na kayo ng hint kung ano ang fast food na yon dahil na rin sa title ng istorya ko na McGhost. At syempre dahil sa title, alam nyo ng isang tunay na kwentong kababalaghan ng ikakwento at ibabahagi ko ngayong araw. Papadudot, nagsimula akong maging service crew noong 18 years old pa lamang ako sa isang branch sa Marikina. Malapit lamang ito sa bahay namin sa Kalumpang. Kaya naman masasabi kong panatag ang loob ko. Kasi madali akong makakauwi sa bahay kung sakali. Sa first week ko sa trabaho ay wala naman akong naging problema. Mabait naman ang buong staff. Lalo na yung branch manager. Yun nga lang ay maraming taong kumakain. Lalo na kapag hapon at rush hour dahil malapit ang branch na ito sa isang mall. Pero nung ika-17th day ko sa trabaho ay nagsimula ang kababalaghan sa branch namin. Natatandaan ko pa. Closing time na noon at ang lahat ay abala sa mga station na naka-assign sa bawat isa. Ang manager naman namin ay nasa office at gumagawa ng sales report. Kaya halos tahimik at abala ang lahat. Nang bigla na lang kaming nakadinig ng isang malakas na kalabog na galing sa CR na nililinis ng kasamahan namin na dining staff. Kaya agad kaming nagpuntahan lahat sa CR. Nagulat na lamang kami kasi nakaupo sa sahig ang kasamahan namin na lalaki na dining staff at wala itong kibo at pinagpapawisan. Tinanong namin kung ano nangyari. Pero ayaw po niyang magsalita. Kaya hindi na namin siya pinilit at pinatapos na lang namin sa iba ang trabaho niya. Hanggang pag-uwi ay wala itong kibo at hinatid namin ito sa kanilang bahay. Nang papaalis na kami sa kanilang bahay ay bigla niya kaming pinigilan at sasabihin daw niya kung ano ang nangyari. Batay sa kwento niya, habang naglilinis siya ng CR ay naramdaman niya na may pumasok ng CR at dumiretso sa cubicle. Kaya akala niya ay may customer pa na nag-CR. Pero 20 minutes na ang lumipas pero hindi pa din ito lumalabas ng cubicle. Kaya naman nagtry na siyang katukin ng cubicle kasi yun na lang ang hindi niya nalilinis. Pero walang sumasagot at nakalaki ito sa loob kaya ang ginawa niya ay lumuhod siya para silipin sa ilalim kung may tao ba sa loob. Pero laking gulat niya dahil pagsilip niya ay bigla ding sumilip sa ilalim sa tapat mismo ng kanyang mukha ang isang matandang babaeng pula ang mata at may maitim na ngipin. Kaya sa sobrang takot ay nahawakan niya at tumaob ang pigaan ng mop at ito ang gumawa ng ingay na aming nadinig. Simula nung naikwento niya yon ay nagdesisyon kaming sa bahay na nila makitulog kasi natakot na din kami. Total, panggabi pa naman kami kinabukasan kaya okay lang. Kinabukasan ay sinabi namin ito sa aming manager pero nagkibit balikat lamang ito. That time ay kinakabahan talaga ako at panay ang aking dasal na sana'y huwag kong ma-encounter ang nilalang na yon. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan kong maglinis ng CR o kung ma-assign man ako ay nire-request ko na dapat ay may kasama ako. Buti na lamang at pumayag naman ang branch manager namin.
Samantala isang gabi ay maaga ako nagpa-duty sa trabaho dahil sa gabi ay dadalo kami ng party ng kaibigan at katrabaho namin na si Ate. 9 p.m. ang party kaya 7 p.m. pa lamang ay nag-out na kami. Doon na rin kami magpapalit ng damit sa CR dahil kulang-kulang ay 2 hours din ang biyahe papunta sa location ng party na dadaluhan namin. Habang nagpapalit kami ng damit ay nagkwekwentuhan at nagtatawanan pa kami. At habang nagtatawanan kami papadudot ay narinig namin na may nagbukas ng pinto. Hindi ko yon pinansin pero nakita ko sa peripheral vision ko na may pumasok nga na babaeng customer. Si Adi naman ay napatingin sa gilid niya na akmang may ngingitian sana. Pero napaatras siya nung nakita niyang walang tao pagtingin niya. Kinalabit niya ako at pagtingin ko sa kanya ay agad kong naunawaan ang ibig niyang sabihin dahil wala rin kaming nakitang ibang babae doon sa CR. Maliban sa aming dalawa. Kaya sabi ko ay bilisan na lang namin ang pagbibihis at magre-retouch ng makeup para makaalis kami kaagad. Pero habang nagmi-makeup kami ni Ate, biglang nagpatay sindi ang ilaw papadudot sa loob ng CR. Siyempre lalo kaming kinabahan ng kaibigan ko. Habang nagli-lipstick siya at ako naman ay nagsusuklay ng buhok. Kumanta ako ng famous line ng fast food chain na pinagtatrabahuhan namin at ginawa ko yon para maibsan ang takot naming dalawa. Paparapapap, kanta ko pa. Sumabay din sa akin si Adi at nagtawanan pa kami. Pero eto ang nakakatakot papadudot. Pagkatapos ni Adi na kumanta ng famous line ng fast food namin ay may kumanta din dito. Boses ng matandang babae. Ang sabi pa nito ay paparapapap, love ko ghost. As in yan talaga yung narinig namin ni Adi. Tapos yung boses pa niya ay nakakakilabot talaga. Nagkatinginan kami ni Adi noon at sabay kaming napatingin sa pwesto kung saan namin narinig ang kumakantang matandang babae. Doon ay nakita nga namin sa isang cubicle sa ilalim mismo ng pinto nito. Bumungad sa amin ang isang matandang pula ang mata. Maitim at malabo ang mga braso at kamay. Dahil dito ay napasigaw kami ni Adi at nagtatakbo palabas ng CR ng fast food namin. Nagtaka naman yung manager at ilang staff kung bakit kami natakot pero hindi agad namin nasabi ni Adi dahil may mga customers kaming kumakain. Kaya kinausap na lang namin ng manager sa mismong office niya. Kinabukasan ay nag-resign kami ni Adi sa trabaho sa branch na yon at nung araw ding yon ay nalaman namin yung isang service crew naming lalaki ay nag-resign din dahil sa tuwing pumapasok siya sa trabaho ay nagkakasakit siya. Noong nagpatawas daw siya ay nakita ng nagtatawas na may matandang babae daw ang naroroon sa fast food namin at siya daw ang napusuan nitong kunin para makasama bilang ligaw na kaluluwa. Buti na lamang talaga at mabilis na aprobahan ng manager namin ang resignation letter na pinasa ko. Samantala pagkatapos ng branch na yon sa Marikina ay na-hire ulit ako bilang service crew sa same fast food pero sa Quezon City branch naman, malapit sa Libis. First week ko pa lamang sa store ay winelcome na agad ako ng manager sa crew room nung pag-aakyat ko. Hindi ko alam kung may third eye ba ako or wala basta ang alam ko noon ay may kasama ako na nakatingin sa akin from the storage room. Na-visualize ko siya lalo na nung dumaan siya sa likuran ko. As a new hire ay dead malang kasi baka nga tinatakot ko lang ang sarili ko. Baka ko lang ang nakakaramdam. Pero simula noon ay lagi na akong may baon na rosary sa bulsa. Tuwing break time ko kasi ay nararamdaman ko na may dumadaan sa likod ko. Hanggang isang araw, habang naka-duty ako noon sa counter 3 p.m. yung out ko. Pero syempre kailangan pang magbaba ng stocks para sa build 2. Nagkataon kasing dalawa lang ang male staff ang naka-duty that time at occupied na sila. One of the manager told me na asikasuhin ko na daw yung build 2 ko.
So no choice ako kundi ang umakyat mag-isa sa storage room. At bago ka dumaan sa storage room ay sa crew room muna ako napadaan. So nag-CR muna ako tapos ay nag-ayos para presentable naman sa pagbaba ko. Pagkatapos kong mag-CR ay napatingin ako bigla sa storage room kasi may dumadaan papunta sa other side. Ang sabi ko, may tao po ba dyan? Tapos biglang nalaglag yung box na mga toys for Happy Meal. Nag-decide na ako na pumasok sa storage room para matapos na ang bigat sa feeling ko. Nung pagkadampot ko ng mga box ay may nakita akong nakatayo sa harapan ko. Hindi ko tinignan yung mukha niya kasi alam ko na iba siya. Kaya nagdasal ako na sana'y mawala na yon. Maya-maya ay may tumawag yung isa kong ka-crew na medyo matagal na sa store. At tinanong niya sa akin kung ano ba daw ang ginagawa ko. Bakit daw namumutla ako tapos ay pawis na pawis. Kuya, may manager kanina nakatayo dito habang pinupulot ko yung mga box na hinulog niya. Pero nagulat ako sa sinabi ng crew sa akin. Ay, nagparamdam na sa'yo. Tiningnan mo ba yung mukha niya? Usisa niya sa akin. O kuya, sa totoo lang po nung una ko pong pasok dito nagparamdam na siya. Hindi ko po tinitingnan yung mukha niya, sagot ko. Oo, meron talaga dito sa crew room manager. Baka na-miss lang mag-duty. Hindi lang ikaw nakakaramdam ng ganyan. Halos lahat tayo dito. Pag new hired, ganyan ang pag-welcome niya. He also added. Ganun ba? Wika ko na lamang. Huwag mo lang tingnan yung mukha niya kasi masaklap yung nangyari doon sa manager na yon. Sasabihin ko na sa'yo. Meron ding batang lalaki dito minsan sa crew room pero madalas nasa party area. Hala kuya, tangi ko lang nasabi. Hindi ako makapaniwala na haunted din pala ang branch na yon tulad sa dati kong pinagtatrabahuhang branch. Pag na-assign ka sa lobby tapos inutusan ka ng manager na imap yung taas, magsabi ka sa guard. Alam na nila yon, mahilig kasi yung batang lalaki na manako talaga. Like papatayin niya yung ilaw tapos biglang gagalaw yung upuan or yung map matutumba. May marinig ka na tumatakbo. Tapos yapak ng bata yun. Magdasal ka lang. May isang crew nga dito dati. Tumakbo, pababa, basang-basa yung uniform niya. Sabi niya may bata daw na naglaro ng tubig galing sa lagayan ng map. Pagkatapos nun nag-resign na siya. Kwento pa niya sa akin. Natapos ko naman yung shift ko ng araw na yon. After 1 week ay nagpasa ako ng resignation letter. Fast forward, last duty ko bago ako umalis ay na-assign ako sa lobby, walang masyadong tao. Kaya naglinis muna ako ng CR ng lalaki noon nung may nakita akong sapatos ng bata. Nung dadamputin ko na ay may narinig akong tawa ng bata sa loob ng CR tapos ay biglang nagbukas yung gripo. Naalala ko yung kwento sa akin noong kakro ko, so pinag-pray ko yung bata, pati yung manager para sa kaluluwa nila. I don't know kung napaglaruan ba ako or masyado ko lang tinatakot ang sarili ko. Kaya nung matapos ang last duty ko ay para akong nabunutan ng tinik. Siya nga pala kahit na kababae kong tao ay rider ako ng motorsiklo. Katunayan ay may bitbit akong motorsiklo papunta sa trabaho at pauwi sa bahay. Regalo ito sa akin ng kapatid kong nagwo-work sa Dubai. Kaya nga dahil sa nagmamaneho ako ng sarili kong motorsiklo, napagkakamalan talaga akong tomboy. At yun na nga, last duty ko na sa branch na yon. Kaya nagmamadali akong lumabas para umuwi na hanggang 10 PM lang sana yung duty ko pero nag-extend ako ng 11 PM. Kaya mga 11:30 na nung makapag-out ako. From store almost 15 minutes akong babiyahe para makauwi sa amin. Paggabi. So tulad ng dati, diretso lang talaga ang tingin ko nung mga time na yon kasi syempre dapat alerto ka kapag nagda-drive. Pagpasok ko ng barangay namin dapat ay mga 30 to 40 kilometers per hour lang ang andar. Kahit na gabi kasi madaming aso ang nagkalat.
But then doon pa lang pala magsisimula yung kakaibang experience ko na ito. Dahil nga gabi naman at wala namang masyadong sasakyan na kasalubong, nakataas lagi yung light ko. Samahan pa ng LED na nakaset sa motor ko. Para kita kong mabuti yung daan, siguro yung mga 30 meters away ay nakita ko sa side mirror ko na may nakasakay pala sa likuran ko. Lalaki, duguan ng mukha at nakapagtataka. Nakasuot siya ng uniforme na pang manager ng fast food na pinagtatrabahuhan ko. Papadudot doon na ako nag-start na tumawag ng mga santo. Hindi ako makapaniwala na sinundan ako noong nagmumultong manager sa fast food branch namin. Sa isip ko ng mga time na yon ay bahala na. Kung ano ang mangyari, mas gusto ko pang bumangga na lamang sa kung saan kesa maabutan niya ako. Pero thank God kasi nawala din siya sa likod ko at safe naman akong nakauwi. Hindi ko alam kung paano ako mag-i-start sa pagkakwento noong mauwi ako kasi sobrang takot ko talaga. At na-trauma talaga ako dahil sa kahuli-hulihan ay nakuha pang magparamdam sa akin ng manager na yon. Sa kabilang banda, 3 months akong nagpahinga noon at sa halip ay tinulungan ko na lang muna si mama sa kanyang online business. Hanggang sa naisipan ko mag-apply ulit bilang service crew. Same fast food ulit pero sa Pasig branch naman ako napadpad. Doon kasi nagwo-work si Adi bilang crew. Kaya naman nainganyo ako mag-apply kasi sabi niya ay mabait daw ang manager at wala raw nagmumulto. Kaya syempre go ako. Isang gabi ng trabaho almost 10 PM na noon at nagmamap ako ng floors ng front counter dahil malapit nang matapos ang shift ko. Pero may napansin akong matandang babae sa labas ng store. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kung sino-sino ang nilalapitan at kinakausap niya. Ultimo nga driver na nag-aantay ng pasahero sa labas ay kinukulit niya. Pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Biglang lumapit sa akin yung manager namin. Tinanong niya kung pwede daw ba ako mag-extend hanggang 2 AM dahil hindi makakapasok yung isa pang crew namin. Pumayag ako dahil 4 hours shift lang ako nung araw na yon. At gaya nga ng sinabi ko ay swerte na lamang kung magkaroon ka ng 8 hours. 10:45 PM. Saktong napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding ng store. Nagmap ulit ako sa harapan ng counter at napatingin ulit sa labas. Nakita ko yung babae na lumapit sa lumabas naming customer pero hindi siya nito pinansin. Binalik ko ang aking atensyon sa paglilinis ng sahig. Noong nasa gitna na ako ay biglang may humawak sa aking braso. Pumasok na siya at nilapitan na ako ng matandang babae sa labas. Tinanong niya kung saan ang CR namin, itinuro ko ang daan gamit ang aking mga kamay pero ininsist niya na samahan ko raw siya papunta doon. Sa pagkakahawak niya sa akin, pakiramdam ko ay kailangan ko talaga siyang samahan papunta doon. Tumingin ulit ako sa orasan habang hila-hila ng nagmamakaawang matanda. 10:53 PM inihatid ko siya sa pinto ng CR pero hawak pa rin niya ang aking mga braso hanggang sa makapasok kaming dalawa sa loob nito. Tinignan niya ang bawat cubicle kung may tao pero wala siyang nakita. Isa-isa niyang nilabas ang laman ng kanyang bag. Naglabas siya ng maliit na pitsil na punong-puno ng dugo. Matapos na itong ilapag ay binunot naman niya ang isang puting damit na may bahid ng dugo at ipinasabit ito sa may pinto. Dahil sa nakita ko ay kinilabutan ako. Ramdam ko nang hindi normal yung matandang babae pero hindi ko magawang lumabas at ewan ko ba. Para akong nahipnotismo ng mga sandaling yon kaya hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Samantala tumalikod siya sa akin habang inilalabas ang iba pa niyang gamit. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang lumabas at bumalik sa trabaho pero hinawakan niya ulit ako. Binuksan ko ang pinto pero pakiramdam ko ay sobrang bigat nito. Bigla siyang nagsalita matapos siyang may bunutin sa kanyang bulsa. Inutusan niya akong ibuka ang aking bibig at idikit ang aking dila sa aking ngalangala. Nakanganga na ako pero hindi ko dinidikit yung dila ko sa ngalangala.
May hawak siyang parang maliit na berdeng binhi at unti-unti niya itong inilapit sa aking bibig habang nagbibigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bigla siyang napatigil at napansin niya na hindi ko sinunod ang instruction na sinabi niya, kaya't muli niya akong pinilit na idikit ang aking dila sa aking ngalangala. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung paano gawin yon, pero hindi pa rin siya tumigil. Dinemonstrate pa nito sa harapan ko. Pero lumalaban ako. Dito na may kumatok sa pintuan. Bumukas ito at nakita ko na sobrang dami ng mga tao na nakapila sa labas nito. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa pagtatrabaho. 11:42 PM noong tumingin ako ulit sa orasan at naisip ko na parang sobrang sandali lang namin sa loob ng CR pero ganong katagal na pala akong nawawala. Bigla ako nilapitan ng isa sa mga katrabaho ko. Sinabi niya sa akin na map daw ako ng map pero hindi ko naman nalilinis yung sahig. Napansin niya rin na namumutla na ako kaya dinala at kinausap na ako ng manager namin sa crew room at doon ko ikinuwento ang lahat ng mga nangyari. Pinag-out na ako dahil nga sa nangyari. Nung una ay parang wala lang pero habang tumatagal ay parang nanlalamig na ako. May kakaiba na akong nararamdaman sa katawan ko. Napasigaw pa ako nang andyan pa siya. Kahit sinabi na nila sa akin na pinhatid na ng tricycle yung matanda pababa ng tikling. Pinagpilitan ko pa rin na nandun pa rin siya kaya sinilip nila ito sa labas. Nandun nga siya naglalakad-lakad sa parking lot na para bang may inaantay. Hindi ako makagalaw sa kinakaupuan ko. Isinuot ko na lamang yung jacket ko dahil hindi na ako makapagbibihis pa. Nag-out na rin yung manager namin na taga-Pasig din para lamang may kasabay akong umuwi. Lumabas kami ng store at habang naghihintay kami ng jeep ay may biglang humawak sa bato ko. Siya yung tao na nagbukas ng pinto noong nasa loob kami ng CR nung matanda. Sinabihan niya akong mag-ingat dahil inaabangan talaga ako nung matandang babae. Nakasakay na kami ng jeep ng manager ko nung may nakita kaming pumarang babae habang nakadungaw kami sa bintana. Doon ay kinutuban na kami at hindi kami nagkamali, sinigawan namin yung driver na wag hihintuan yung matandang babae at ginawa naman niya ito. Imbes na bagalan ay lalo pa niyang binilisan. Pagkatapos mangyari ng insidenteng yon ay maraming buwan ang dumaan para lamang makakain at makatulog ulit ako ng maayos. Akala ko ay walang kakaibang epekto sa akin yung mga pangyayaring yon, pero pagkatapos kong makarecover araw-araw, lahat ng panaginip ko ay nangyayari at nagkakatotoo. Samantala nag-resign ulit ako sa trabaho ko dahil may bagong oportunidad ang lumapit sa akin. Ang maging staff ng isang kilalang restaurant. Mas malaki ang sahod. Hanggang ngayon ay doon pa rin ako nagwo-work at sa awa ng Diyos ay wala na ako na-encounter na kababalaghan. Maliban na lang sa mga panaginip ko na nagkakatotoo. Pero wala namang masamang nangyayari at kung pangit man ang napapanaginipan ko. Nakakapaghanda ako kaya hindi yon natutuloy. Papadudot ilan lamang ito sa mga naranasan ko sa pag-work sa nasabing fast food chain. Ewan ko ba pero lahat yata ng branch nila may kwentong multo. Kaya nga ang alias na ibinigay naming mga kaibigan ko sa fast food na yon ay Mac Ghost. Dahil sa damakmak ang mga kababalaghang nagaganap sa karamihan ng mga branches nito. And take note, hindi lang ako ang naka-experience nito. Muli hanggang dito na lamang, maraming salamat at magandang gabi, magandang araw, magandang hapon. Anumang oras ngayon na inyo pong pinakikinggan ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Romina. Maraming salamat Romina sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin ng iyong nakakatakot na karanasan. Iba-iba man tayo ng paniniwala o opinyon sa mga multo at iba pang mga supernatural beings. Isang standard procedure na dapat sa atin ang palaging mag-iingat lalo na kapag nasa trabaho tayo. Bukod sa pag-iingat ay dapat maging alerto rin tayo para maiwasan ang mga aksidente at iba pang mga problema.
na maaaring makapag-delay ng production o ng trabaho ng ibang mga crew. At palagi din nating tandaan na bago tayo magtrabaho ay palagi tayo magdarasal muna sa Panginoon nang sa ganon ay magabayan niya tayo at mailayo sa anumang kapahamakan. At panghuli ay maging tapat tayo sa ating trabaho. Gawin natin ang best natin para mapabilis ang ating mga responsibilidad na inatas sa atin. Hanapin niyo po ang Kaistorya YouTube channel at suportahan po ang second channel ng inyong papadudot. Ang Kaistorya ay narrated by Jason Steele at ito po naman ay nagtatampo po ng puro horror lamang. May mga kwentong aswang, elemento, maligno kung anuman. Sana po ay suportahan ninyo ang Kaistorya YouTube channel.